Hi, talagang hectic na naman itong aking umagang ito ng Thursday. So, thankfully, talagang dinivotion ko na yung devotion ko. Talagang rush lang, ano? One verse lang. Pero hindi. Sabi ko kanina, Lord, one verse lang. Pero binasa ko buong John 10:10. So, nandoon yung, naramdaman ko yung ownership sa akin ng Panginoon, ni Jesus. 'Di ba? Kasi mararamdaman mo talaga that I own you. Yan naman ang naramdaman ko ngayon. Overflowing ako. So, pag nagra-rush po tayo, wag masyado magmadali. Tapos natapos ako, ito lang po 8:30. So, meron pa pong 30 minutes para dun sa akin pong pupuntahan na may pupuntahan po ako mamaya. So, marami na naman pong iniisip, transaction and all that. But, alam ko itong day na ito magiging maayos kasi kahapon nag-usap-usap na kami ng mga katransaction ko. Parang magulo na naman ba? I know the Lord will provide everything that we need para sa work namin. Okay, set aside muna natin ang mga trabaho natin, no? Balik tayo sa ating vlog. Focus tayo, no? Makinig po tayo. Okay. So, isa pong intriguing na mapapansin po natin sa Biblia ay yung sa Job. Hope. Pumunta si Satan sa presence ni Jesus sa langit, no? Sabi ni Jesus, "Saan ka nang galing, Satanas?" "Ako ay nanggaling dito, ganyan, ganun, kung saan-saan pa." Napansin nyo, si Satan may access doon sa place ng kingdom ni Jesus. Actually, isa po ito sa gusto kong mabigyan ng kasagutan, pero I just realized that only Jesus can provide the answers pag nakaharap na natin siya sa rapture. Right now, kung ano yung nasa Biblia, latag lang tayo doon. Si Jesus, isa pong mabuting Diyos. Hindi niya kalooban na sino man ang mapahamak o yung mapahamak, ano? In fact, nung nakita niyang ganyan na nangyayari sa tao, bumaba siya rito para iligtas po tayo. Ultimately, ang heart ni Jesus is to save mankind at makasama niya forever. Kaya lang, ang problema sa mga tao, makinig pong mabuti, ito po yung pinaka-heart of the matter natin, mas pinipili nila yung gawa ng dyablo. Kaya minsan, yung mga tao na when we share the good news, especially kami na nagbabahagi ng good news, ng gospel, no? Napapansin namin yung iba, nakikinig sa amin pero walang interest. That's why, yung pag-quicken talaga sa puso ng bawat tao na binabahagi na natin ng Ebanghelyo, only Jesus, through the Holy Spirit, can touch it. Hindi po tayo. Gawin lang po natin wag po natin sasabihin, gawin natin yung trabaho natin. No, hindi po trabaho ang magbahagi ng Ebanghelyo. That is a delight. That is something, a way of saying, thank you, Jesus, for what you have done in my life. That's why we cannot contain the happiness, the joy we have inside of our heart. We have the joy inside our hearts. So, we share the good news. Hindi po ito trabaho. Ang trabaho may bayad. Ito, ginagawa natin out of happiness, joy, na meron po tayo. At alam natin, bahala na si Jesus sa reward natin, pero hindi po bayad yun. Ang ibibigay natin ni Jesus, yung pagmamahal niya lalo. Pag-bless niya sa atin lalo. Diba? Pero masaya po tayong ginagawa natin ito. Ngayon yung mga tao, when we share the good news, ito po yun. Yung iba parang wala sa sarili. Alam niyo po ba, mahirap pong, ito uusapang matino po ito. Marangal na usapan. Paano ko ba sasabihin? I hope walang ma-offend dito, no? Karamihan po ng tao na sinesharean namin, yung mga may problema po sa pera, nahihirapan silang makinig. Kasi pakong-pako sila dito sa present situation nila sa daigdig. Yan, ang kapitbahay lang po namin eh. Minsan, nagbahagi kami ng salita ng Diyos. Tuloy ang pagmamadyong eh. Paano yun? 3 kaming pumunta dyan. Sabi nung isang brother, paano yan, kuya? Kanya sa akin. Ayan na. Harap-harapan tayong binabastos. Hindi tayo ang binabastos niyan. Si Jesus. Ako, kalma ka lang. Itutuloy ko to. Malayo sabi ko, yung malayo pang pinanggalingan ng dalawang yan eh. No? Nagbiyahe pa, nag-jeep pa, kung ano pang. So, nandito na kayo, kako, malayo. Pinanggalingan nyo para dito sa kapitbahay namin naman ito. Itutuloy natin. Oo, nagmamadyong eh. Tinuloy namin yung
pag-share. Napansin namin na talagang wala. Ha? Ang masaklam nito, yung nagtawag ng mga makikinig, nagmamadyong. Ang tinawag niya, mga maliliit na bata. OMG. Na-offend kami, siyempre. Bilang tao. Anong klaseng mga nilalang ito? Pero sa puso namin, mahal sila ng Panginoon eh. Ito naman ang point namin. Nung uuwi na kami, napag-usap-usapan namin, at least nataniman natin. Yun ang word. Makinig pong mabuti. At least nataniman natin. That's it. Matagal-tagal na rin, wala pa rin ako nakikitang progress. After nung ginawa sa amin na yon, I'm still asking the Lord, babalik pa ba kami dyan to share? Diba? So, ito pong gusto ko sabihin, alam niyo po ba nagko-control sa mga yan? Tinatakpan ni Satan yung mata nila. Alam niyo, nandoon na kami, nangangaral kami. May dala pa kaming mga sound system. Wala talaga, wala po talaga. Maniwala kayo sa akin. Wala talaga. Si Satan po, yan. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanya. Saan ka nanggaling, Satanas? Ako ay nanggaling dito. Makinig pong mabuti. Ngayon po si Satanas nandito kung saan-saan pumupunta. Baka nasa household nyo, naligaw sa household nyo. Kaya kung may mga ngaral ng salita ng Diyos sa inyo tungkol kay Jesus, sa Gospel of Grace, tatakpan niya ang mga mata nyo. Tinatakpan niya mga mata nyo para, basahin niyo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, tinatakpan niya ang mata ng mga hindi mananampalataya, mga unbelievers, para hindi nila makita ang beauty ng grace ni Jesus. Yun ang kanyang purpose. Kaya yung tinanong siya ni Jesus, saan ka pumunta? Pag ganun, di ba? Yan ang kanyang trabaho. Nanlilin lang, nandideceive, nandadaya ng mga tao. Kaya yung mga pinapatotohanan natin tungkol kay Jesus na parang talagang ang titigas ng mga puso, yan po ay palatandaan na si Satan, kasama niya yan yung mga dilubyong mga fallen angels niya, no? Yan mga yan, nandyan sila. Sige, magmadyong pa kayo. Ganda yan, nananalo ka na, manikinig ka pa dyan. Di ba? Ay, alam niyo sa tagal naming nangangaral ng salita ng Panginoon, nasanay na rin kami. So, pag may ganyan, fine. Tutuloy lang po namin. Makinig kayo mabuti. Kung kayo po ay nalagay dun sa situation namin, huwag kayong aalis, ha? Ituloy nyo, nandun na kayo. Ituloy nyo po. Ituloy ninyo. Kahit walang nakikinig sa inyo, matatanim po yon. Meron bang mahirap sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus? I don't think so. Ituloy po ninyo. Ano po? Makinig po kayong mabuti. Ituloy nyo. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Diba? Minsan sa jeep, I cannot contain. Sa jeep, papunta yata ako ng noon. Kundi ako nagkakamali, papunta yata ako somewhere in Pasig. Kasi may dinalo kami sa hospital. Sa jeep, nakikinig ako sa sa earphone ko, sa tenga ko ng mga worship song. Talagang, alam nyo, dalang-dala ako doon kumakanta ng Hillsong, kumakanta-kanta pa ako. Tsaka may mga Tagalog worship song din. Nakatingin sa akin yung mga nakasakay. Hindi ko na malayan kasi nakapikit ako while worshiping the Lord. Ayun. Then pagmulat ko nakatingin sa akin. Ano sabi ko lang, Jesus loves you. Then ngumiti sila sa akin, bumaba na sila. Tama-tama pababa na sila. Kung medyo sa Pasig din ang baba nila, na-sharean natin, di ba? Oo. Alam niyo, pag nag-worship ako, wala akong pakialam kahit nasaan ako. I don't care. Nakikita ko lang si Jesus everywhere. I really don't care what they say. Kahit sino ka pa ang nakaharap ko, hindi ako ma-intimidate sa'yo. Magwo-worship ako sa aking Panginoon, sa ating Lord Jesus. Ganun po ang aking estilo. Sabi naman ng mami ko, nung buhay pa, alam ba, anak, baka parang baliw ka na. Si Haring David nga, parang baliw hindi ba? Pero, dead ma lang siya di ba? Dead ma lang si Haring David. Okay. Dumating na po yung mga katransaksyon ko po. Yan na po sila. Sige po, bye-bye. God bless you. Thank you, Jesus truly loves us. Kaya mga